Unboxing tayo ng dalawang bagong Middle Eastern perfumes from Maison Asrar. Nabili ko kay Dubai pa sa may Batangas. So, lagay ko na lang siguro yung screenshot nung page ni Madam dito para kung gusto nyong mag-order. Kakarating lang kanina. LBC yung nag-deliver. Kapag LBC yung nagde-deliver, sobrang aga eh. Pa ako nakakahilamos, dumadating na. Parang, oras ba sila dumating? Bago mag alas 8, nagte-text na eh. Okay. Etong Maison Asrar, parang maingay siya for a good reason. Sinasabi ng marami na ito daw yung best Middle Eastern brand ngayon. So, tingnan natin kung totoo. Ayun. Okay yung pagkakabalot ni Madam. Daming mga styro. Mga styro na putol-putol. Kahit ano na unahin natin. Okay. Actually, nakita ko lang to na pinost. Tapos, gandang-ganda kasi ako sa box. Hindi pala sa box, sa bote. Kung di kayo familiar dito, para silang mga parang mga warrior ng disyerto. Parang Prince of Persia yung datingan. Masyado ba malayo? Tanggalin ko muna yung plastic ng pareho. Hindi ako sanay gumawa ng unboxing video. Parang di naman tayo gumagawa ng ganun. Pero dahil tuwang-tuwa ako sa bote na ito, gawa tayo. Kaya malapit na. Nakakainip pala mag-unboxing, no? Hindi ata malayo yung camera. Kapit natin. So, for the presentation, same yung box nila. Iba lang ng kulay. Sa likod, nakalagay yung mga ingredients. Tapos, wala, yun lang, mga ingredients. Sa ilalim, yung usual. Kung saan manufacture. Tapos, wala, yung usual na mga nakasulat lang. Hindi nakalagay yung note breakdown. Matigas yung box niya. Hindi yung katulad ng iba na ang daling mayupi during transpo. So, yun. Na-research ko yung Muharib. Ang ibig niya sabihin, warrior. Yung Faris. Faris ba o Faris al-Arab? Ibig sabihin, knight. So, mga hindi nakakaalam, karaniwan kasi ang ginagawa, kumukuha ng inspiration yung mga perfumer, tapos doon nila parang kung ano yung nai-imagine mo na amoy doon sa inspiration. So ano kaya yung na-imagine nilang na-imagine nilang amoy sa ganitong inspiration? Warrior tsaka knight. Paano buksan to? Okay. Katong ko na lang para makita niya. Yeah. Yan. Takot ako baka malaglag eh. Yan. Yun, natatanggal nga yung takip niya. Ang ganda talaga ng design. Parang bata. Binili hindi dahil sa pabango, binili dahil sa itsura ng bote. Huwag na natin patagalin. Test lang natin yung amoy, tapos sabi kasi kaamoy daw ng Naxos. So, oo nga, kaamoy ka agad. May decant pa ako dito ng Naxos eh. Di ba kasi gumawa tayo ng comparison video. Yun lamang. Ayaw na niya mag-spray.
Konti na lang pero meron din naman. Oo, may resemblance kaagad. Actually, unang spray ko pa lang, ni-remind na kaagad niya ako doon eh. Yung, same siya ng amoy ng Gem Perfumery Chrome, tsaka, siyempre, yung Naxos. Naxos mismo. Hindi ko alam kung ano yung performance niya. Longevity projection, hindi ko sure. Kasi kaka-open lang natin. Paano kaya naging warrior yung amoy ng Naxos? Dahil sa tobacco. Okay. Yung Faris Al Arab naman. Basically, pareho lang talaga yung itsura ng presentation nila. Ang pinagkaiba lang yung color, yung cup. Oh, yung color lang. Well, ito yung hindi ko sure kung ano yung amoy ng pinaggayahan. Kasi ang pinaggayahan daw nito, di umano, Christian Clive Blonde Amber. Nag-check ako kung may mabibiling decant nun eh. Wala akong makita. Yung kapitbahay ko na nagtitinda ng decant ng niche, hindi nag-reply. Lakas. Parang burst of spices. Hindi ko pa nilapit kanina, in-spray ko pa lang to. Yun yung na-pick ko. Siguro, kung sa akin dito sa dalawa, mas madaling magustuhan etong Muharib, yung kaamoy ng Naxos. Etong Faris Al Arab. Ito feeling ko either, you love it or you hate it. Either you love it or you don't like it. Para siyang, hindi ko sinasabing kaamoy pero feeling ko para siyang yung tiger na either sasabihin mong masterpiece or sasabihin mo lang na hindi mo gusto. Siguro isang na-notice ko lang, di ba madalas natin naririnig yung sinasabi, amoy synthetic. Wala namang specific na explanation kung ano yung amoy ng synthetic eh. Kasi di ba iba-ibang pabango may mga synthetic na ingredients naman talaga. Sinasabing synthetics, kadalasan kapag parang amoy cheap, may mumurahin, mapapansin mo yun kapag, di ba, siguro naman kung fraghead ka, dumadaan ka sa mall, dumadaan ka sa shops na may mga mahal na perfume. Sabihin na nating LV. Ano yung difference ng LV sa mga Middle Eastern alternatives niya? Kapag inamoy mo yung sa LV, mapapansin mo na mas quality yung ingredients na ginamit. Dito, parang ganun. Wala ako naamoy na alcohol blast sa initial spray. Kakarating lang nito pinakita ko sa inyo. As in, kakarating lang talaga niya kanina. So, wala nang sinasabi na kailangan i-macerate o i-maturate. Considering yung presyo niya, medyo nasa mataas na presyo rin for a Middle Eastern perfume, pero hindi pa rin naman sobrang mahal eh. So, yun lang. Hindi ko na masyadong papatagalin. Hindi ko alam yung performance. Gusto ko sila pareho, pero ito, tawag dito, pang mga special occasion ko lang magagamit sa palagay ko. Kumpara dito sa Naxos. Mas madaling gamitin yung Naxos kaysa dito sa isa. So, dito na gets ko night
Ang ibig sabihin ng Faris Al Arab is night. Yung amoy niya parang majestic. Sa isang banda parang sosyal. Hindi pang masa. Hindi siya katulad ng mga hawas-hawas ice na mas madali magustuhan ng lahat. Ito parang may presence, may commanding presence. Parang ganun. If that makes sense. Yun lang. Okay naman sila sa akin pareho. Pero yun, feeling ko nga, majority ng tao mas madaling ma-appreciate to kaysa dito. Naxos, Blood Amber. Pero yun, at least nagustuhan ko pareho. Pang special occasion, pwede rin namang special occasion eh. Ilalagay ko to sa shop namin kung kailangan nyo ng decan. Yung bote, itatabi ko pag naubos na yung juice. Kasi ang ganda talaga eh. Ilagay ko na lang din yung link siguro nung shop na pinagkuhanan ko. Yun lang.